2015 noon nang kami ay mapabilang o mapasama sa isang community lifestyle. Maraming dahilan kung bakit kami pumasok sa ganito ni Mrs. Ang alam lang namin, nagkasundo kami at pinag-usapan namin ang lahat. At pareho namin itong gusto. Dear Kuya Roms, itago ko na lamang ang sarili ko sa pangalang J-Lord at ang asawa ko naman ay si Salma. Simulan ko ang istorya ko noong una naming namit ang mga kagaya namin. Kung paano namin sila nakilala ay dahil na rin sa makabagong teknolohiya sa kasalukuyan. Naimbitahan kami sa isang event noon sa isang resort sa Laguna. Bali matagal na rin namin silang nakakausap through chats at kapwa-miyembro na rin sa isang group chat. Isa ito sa hindi ko malimutang karanasan namin ni Salma, asawa ko. Parehong edad 25 lamang kami noon at mayroon ng isang anak. Masasabi ko naman na maganda ang buhay namin mag-asawa. Ako ay isang government employee at si Salma naman ay isang uniform personnel. Eto na nga, maaga kaming dumating sa nasabing pribadong resort somewhere in Laguna. Gabi ng alas 7 ang umpisa ng party na yon. Nang dumating nga kami ay may mga mas nauna na sa amin. Kaagad naman nila kaming winelcome. Naroon na mag-asawang tawagin na lamang nating sina Grace at Ruel. Hindi nagkakalayo ang mga edad namin. Sila ang pasimuno ng naturang event, Kuya Roms. Sila ay parehong mga public school teachers. Maganda ang lugar na nakuha nila. Ramdam ko ang pagkapribado ng resort. May mataas na bakod at maraming halaman sa palibot ng pool. May mga ilaw pero may mga part na hindi gaano maliwanag. May 3 rooms at air-conditioned lahat. Tamang-tama ang maligamgam na tubig ng pool. Kinakabahan dahil first time namin ni Salma pero excited din kami pareho. Sina Grace at Ruel ay dati na. Maganda rin si Grace at si Ruel do average looking. Naging malakas naman ang dating sa pagiging mabait at magalang nito. Naroon din ang mag-asawang sina Fernan at Mariel. Nasa 30s na ang edad. Pareho naming first timer. Pareho silang magaganda ang katawan. Si Mariel ay may pagkatan ang kulay ng balat. Halatang mahilig mag-beach kagaya ng nabanggit nila. Pareho rin silang mga professionals. Masaya ang lahat habang nagkakakilala at enjoy naman ang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Mukhang wala nang darating pa na couple. Yung na-expect namin na dadating ay mukhang hindi na. Nakapagsimula na rin naman kami, bawat isa naman kasi may kanya-kanyang mga dalang foods and drinks. Kaya tuloy lang kami sa sharing. Tungkol naman sa rules ay nailatag na bago pa kami magpunta dito. Kaya di na kailangan pag-usapan pa. Like yung mga medical search, etc. Habang lumilipas ang oras ay lumalalim na rin ang bonding naming 6. Habang nasa pool ay tuloy lang sa drinks. Masayang lahat. Hanggang sa medyo tinatamaan na rin ako sa iniinom naming alak. Hanggang sa napansin ko na lang si Salma na malayo na sa akin at katabi na niya sina Ruel at Fernan. Hindi ako makapaniwala na sina Grace at Mariel ay nasa kalagitnaan ko. Lalong uminit ang tubig sa pool. Matapos ang kaganapan sa pool ay lumipat kami sa room. And the rest is an unforgettable story. Nakauwi kaming masaya kinabukasan sa bahay namin ni Salma. Pagkatapos noon ay nahook na kami sa community. We met different couples at may iba't ibang fantasy. Hanggang dumating na rin sa puntong para na rin kami nagsawa ni Salma sa lifestyle. Medyo naglaylo kami hanggang mag-decide na umalis na. Pero lumipas ang maraming taon ay hinahanap-hanap namin ang excitement na dala ng lifestyle. Muli namin pinag-usapan ito ni Salma.
Pero this time, mas risky ang gagawin namin. Nagsuggest ako sa kanya na sa best friend niya noong high school. Napangiti naman si Salma nang marinig niya ang suggestion ko. Si Danny ang tinutukoy kong best friend niya at pinagsilosan ko dati. Kasi naramdaman ko na malakas ang tama nito kay Salma. Sige, try ko. Salita ni Salma sa akin. Tamang-tama naman nung time na yun ay nag-chat naman si Danny sa kanya na nangangamusta. Nagkakamustahan nga ang dalawa. Nalaman namin na 2 taon nang hiwalay pala si Danny sa kanyang asawa. Kita naman tayo, coffee lang, konting banding. Si Danny naniyayaya si Salma. Pero dahil may plano kami ni Salma, coffee lang? Parang ang boring naman, salita ni Salma. Yun lang naman ang madalas nating gawin, na-miss ko lang, sabi ni Danny. Ayaw mo ba ng mas mainit sa kape? Ayaw mo ba ng may gagawin tayo? Sabi naman ni Salma. Anong ibig mong sabihin na gagawin natin? Takang tanong naman ni Danny. Gusto ko pag nagkita tayo, pasok tayo sa pribadong room. Then alam mo na, sagot naman ni Salma. Emoticon na tawa lang ang sagot ni Danny. Nakuha niya ang ibig sabihin ni Salma. Kaya sinundan niyo ni Salma ng... ayaw mo ba ng higit pa sa coffee ang gagawin natin? Habang binabasa ko nga ang usapan nila, grabe na ang kaba ko. Parang kagaya noong nagsisimula kami sa lifestyle. Hindi kaagad nakapag-reply si Danny sa chat na yon ni Salma, kaya muling inulit ni Salma ang chat niya. Okay lang naman kung ayaw mo. Hanggang sumagot na nga si Danny. Ano ka ba? Magkaibigan tayo, hindi pwedeng ganun. Nire-respeto kita, lalo na yung asawa mo. May asawa ka, ako, hiwalay. Pero gusto mo, naiiya ka lang sa asawa ko. Salita naman ni Salma. Medyo kinabahan ako, hindi nga pala pwede malaman ni Danny na may alam ako kung sakali na matuloy sila ni Mrs. Sige, pwede ako Saturday after lunch. Matagal bago naka-reply si Danny. Dito ay kinabahan na ako, iba ang sitwasyon ngayon. Dahil kung yung dati ay kasama ako lagi sa ganitong setup, ngayon hindi, dahil hindi naman kasali si Danny sa community. Hindi niya ako maintindihan kung bakit ganito ako, kung bakit hinahayaan ko si Mrs. sa gagawin niya. Iba ang kaba ko dahil hindi ko na mabago ang usapan nila. Si Salma naman ay excited dahil ngayon lamang siya makikipagpalakpakan sa iba nang hindi ako kasama. Mukhang magbabago pa ang isip mo ah. Okay lang naman. Nakangiti si Salma sa akin. Pero na-excite din naman ako dahil ngayon lamang talaga mangyayari ang ganito. Ganito na lang, baka pwede naman. Voice record lang ng play nyo. Alam ko namang hindi mo kaya mag-vid nang hindi malalaman ni Danny. Yun lang sa akin. Pakiusap ko kay Salma. Araw ng Sabado, araw ng usapan nila Salma at ang best friend niyang si Danny. Parang gusto kong pigilan si Salma. Pero dito na to at excited si Salma sa kanya. Ang sa akin lang sana, hindi siya ma-disappoint. Gusto ko lang mag-enjoy siya. Sa kanto ay sinilip ko pa si Salma. Nakita ko na may coaching tumigil kay Salma. Alam ko na si Danny na yon. Ibang klaseng kaba ang aking naramdaman. Kakaibang experience to. Hindi na ako makapaghintay sa magandang ikukwento ni Salma pag uwi niya. Pagkatapos nila ni Danny. Naiwan ako sa bahay mag-isa. Nag-iisip ako ng gagawin ko. Hindi ako mapalagay para akong pusang buntis na hindi mapaanak. Kung ano-ano na lang ginagawa ko dahil bawal naman tawagan si Salma. Ilang oras na lumipas at nai-imagine kong nasa kalagitnaan na sila ng pagpapalakpakan.
Hanggang makatulog na nga ako sa kakaisip at kakahintay sa aking asawa. Maya-maya ay naramdaman ko na lamang na may humalik sa akin. Si Salma, ginising niya ako sa kanyang mainit na halik. Nang mga oras na yon ay kaagad nga kaming mainit sa isa't isa, lalo na talam ko na galing siya sa pakikipagpalakpakan sa iba. Kaya naman habang naglalaro kami ay panay pa ang kwento niya tungkol sa ginawa nila ni Danny. Sobra kami nag-enjoy ni Salma ng mga sandaling yon. Sumunod na mga araw ay nagtuloy-tuloy pa ang pagchat nila ni Danny. Pinababasa naman ni Salma lahat ng usapan nila sa akin. Gusto pang umulit ni Danny. Ginalingan mo yata kaya gusto umulit. Biro ko kay Salma. Pero sumunod na mga araw ay kakaiba na mga ipinapadalang mensahe ni Danny kay Salma, mukhang may kasamang puso na. Kaya medyo umiwas na si Salma. Ayaw namin ng ganito. Kung palakpakan, palakpakan lang. Walang kasamang puso. Hindi dapat dibdibin. Hanggang isang kakaibang text naman ang natanggap ni Salma mula sa hindi kilalang numero. Galit na galit siya kay Salma. Sinasabi ko na nga totoo ang hinala ko. Kaya kami naghiwalay ni Danny dahil sa'yo. Ngayon ko napatunayan nang makita ko kayong palabas sa motel noong Sabado. Nagpakilala naman siyang dati siyang asawa ni Danny. Lumalabas na dati pa pala niyang pinagseselosan si Salma. Kaya kaagad na kinausap ni Salma si Danny. Inamin nga ni Danny na noong pa man ay mahal na niya si Salma. Ito ang naging dahilan ng pag-aaway nila noon ng kanyang asawa. Dito na kami nagdesisyon ni Salma na tuldukan na ang lahat, lalo na si Danny. Tinigilan na ni Salma ang pakipag-usap sa kanya. Mabuti na lang at hindi na nangulit pa si Danny kay Salma. Thanks Kuya Roms, J. Lord and Salma.